mga Kamitsu, so nandito ulit tayo sa Mitsubishi Abad Santos. So ang didiscuss natin ngayon, bakit nga ba hotcake tong expander model natin? Bakit siya yung pinakamabenta natin na unit of all the Mitsubishi brands na binibenta natin? So mamaya i-discuss ko po sa inyo yung mga price, features po ng expander natin, yung walk around, tsaka yung mga previous natin, tsaka kung paano po siya i-avail. So stay tuned po sa video natin. Please like and subscribe po sa video natin para po ma-share din natin sa ibang tao yung video natin. So Kamitsu, hingi lang ako ng konting favor. Pa-subscribe naman and share na rin sa mga kakilala mo para mas marami pa yung makakita ng video natin and mas marami tayong pamilya na matulungan na magkaroon ng kanilang pangarap sa sasakyan. So mga Kamitsu, start tayo dito sa may dynamic shield design. Kita nyo naman yung front grille niya. Sobrang ganda. So this one po, 2025 model na po to ng expander. Yan po yung itsura ng front grille niya, yung sa harap. Tapos, makikita nyo po yung daytime running light natin. So ito po, yung parang kilay niya po. Ito po, daytime running light niya po. Pag nakabukas po yung sasakyan natin, automatic po yan na magbubukas. So, ito naman yung sa signal light niya. Ito yung iilaw. Kita nyo naman yung forma. Tapos, bumagay dito yung T-shape LED headlamps niya. So, dito tayo. Yan. Ito yung LED. T-shape po siya. Kaya po T-shape. Tapos, ito yung LED headlamps natin. Tapos, itong GLS model po, meron na rin siyang fog lamps. Nice! Okay, for safety features po ng sasakyan natin, meron na yan. Sa gulong natin mga Kamitsu, meron tayong 18-inch steel alloy wheel. So malaki na yan. 265 radial 18 po yung pinakasukat ng tires natin. Okay. So kita nyo naman kung ano po yung itsura ng design, di ba? Sobrang ganda. In-improve na rin yan with the Expander 2025 model. Tapos dito naman sa side mirror niya, ito yung signal light. So, pagka GLS po pala, ano na yan, keyless operating system. So, kung nasa inyo po yung susi, 1 meter away po kayo, madedetect na ng sasakyan natin yung susi. So, pagka pinush nyo yan, bubukas na po yung automatic po, magbubukas na yung tuwan lang po. Punta tayo dito sa dashboard. Yung dashboard niya, makikita nyo, no, parang ang touch niyan, may pagka-brown yung ano natin, leather dashboard natin. So, 2025 model na rin ito. Pagka GLS model, eto na po yung ganto na po kalaki yung infotainment natin. Dati po, maliit lang po yan eh. Galing po yan sa 7-inch. So, ngayon po, 9-inch na yung ano natin, infotainment system natin. Tapos, makikita nyo dito naman, mga Kamitsu, yung single auto-climate na controls ng aircon natin. So, in-improve na rin siya. So, ang gandang tignan niya, no? Ito mga Kamitsu, ayusin lang natin yung brightness. Yan. Tapos may max cool function na rin tayo. So, kapag kailangan na talaga natin na malamig yung sasakyan, i-on lang natin yung max cool function niya. Tapos, dito naman, malalim to eh. So, ayan mga Kamitsu, balik tayo, inilawan natin para medyo maliwanag. Ito yung 9-inch infotainment system natin. Yung sa single auto climate control ng aircon natin. Tapos may max cool function siya. Tapos dito sa ilalim, makikita nyo Kamitsu na meron siyang lalagyan na ng mga RFID. Malalim yan mga Kamitsu. Yan, kasya yung 4 na daliri ko. So, dyan nyo ilalagay yung mga cards natin, yung mga RFID o kung ano mang cards na dala natin. Tapos, malalim rin tong lalagyanan natin dyan. Okay? Tapos, tignan nyo to mga Kamitsu. Meron siyang dalawang USB cord na pwede nyo saksakan. Pwede na kayong mag-charge dyan na. Dyan na kayong mag-charge. Ayan, 5 volts yan. Na, ito yung fast charging natin, yung 2.1 amperes. Tapos, pwede ka rin maglagay dito. 12 volts naman ito. So, open lang natin to. Bukas Ayun. So, ayun yung 12 volts natin. Saksakan nyo lang yan ng USB, ng USB dyan. May nabibili niyan sa Shopee, mga Kamitsu.
So, ito naman yung sa may glove box compartment natin. Diyan po natin pwede tayo maglagay ng mga ibang gamit natin na hindi po para hindi po sagabal dito sa kotse natin. Tapos, dito na nasa driver side ako. Pag GLS po, meron po kayo dito lalagyanan ng shoe tray dito sa ilalim. Tingnan nyo po, max 2 kilograms po yung pwede nyo ilagay dyan na sapatos. Okay? Sa pag may mga gamit kayo. Tapos tingnan nyo po, 5'9 po ako pero kita nyo naman po gaano kaluwag at gaano ka-convenient at comfortable po yung sakyan natin. Sa GLS naman, expander, so isa rin siya sa magandang sakyan ng Mitsubishi kasi yung 8-speed automatic natin, meron tayong overdrive function. So, yan po, OD. Ibig sabihin po niyan, kung pang-overtake po, pwede pipindutin nyo lang pong overdrive function, lalabas siya sa may display po natin. Okay? Ginagamit po to sa mga paahon or o-overtake po tayo ng sasakyan. Pero, i-off nyo rin po siya after gamitin kasi magko-consume siya ng gas. Okay, eto naman po, discuss ko rin po sa inyo electronic parking brake system ng expander natin. Expander po natin, starting from GLS model, papunta sa expander cross, meron siyang electronic parking brake. So, hindi na siya conventional handbrake. So, ang function niya, pag inangat mo siya mga kamitsu, parang pag ganun yung ng handbrake natin, movement. So, na-detect niya, tapos pagka binaba natin, matatanggal na yung handbrake nung sasakyan natin. Etong auto hold naman, mga kamitsu, ginagamit siya sa mga traffic situation. So, pag umistop tayo ng mga 3 seconds sa traffic, pagka pwede tayong bumitaw dun sa may brake natin, sa brake pedal, sa brake na inaapakan po natin sa brake. So, pwede po natin bitawan, basta naka-on po tong auto hold. Tapos, pagka under na po uli, para hindi po nakakangawit, brake lang po tayo sa may gas pedal para okay na po, umandar na po. Tapos, as you can see, ito po, kitang-kita po dito yung kulay ng glove box compartment natin dito sa gitna. Okay? Pag inangat po natin yan, malaki, kasya po dito yung 6 na 400 milliliters na bottled water. Malalim po yan. Tingnan nyo po Yan. Malalim, ang laki ng pwede mong ilagay dito, kahit pwede ka po maglagay dito. So, maximize po natin yung laman po ng natin. Tapos dito, pwede po kayo maglagay ng tissue dito po. May tissue tray na rin yung glove box compartment. Ay, ng center arm. So yan mga kamitsu, bago po tayo magpunta sa engine, discuss ko lang po na yung expander po natin, meron pong anti-lock braking system with electronic brake force distribution. So it helps the vehicle na safe po at hindi po mag-i-skid, especially pag mga basa po. So ang makina po niyan ay 1.5L, Myvec 4 inline dual overhead cam, 16 valve gasoline Euro 4. So ang maximum power po niyan is 105 horsepower at 6k RPM. So, ang maximum torque po niya 141 Newton meter at 4,000 RPM. Sa mga nagtatanong kung ano po yung fuel tank capacity ng expander, 45 liters po. Ang average fuel consumption po niyan, 19.6 kilometers pag mga long ride po at dire-diretso po yung takbo. Pero ang mga city driving po, pumapalo po ng mga 14 to 15 kilometers per liter. Depende po sa driving habits niya po. So, kita nyo naman kung bakit mabenta at hot kick siya. Bukod sa tipid ng gasoline, malakas, tsaka yung mga features at ilang seating capacity ng meron si expander. So, at its price po, sobrang sulit na po yan. So, yan, kita nyo yung mga curve na yan sa taas, mga kamitsu. Ayun yung aerodynamic design ng expander. Tapos meron tayong fin type antenna. So maganda yung aerodynamics design kasi it gives us more aerodynamics design. Tsaka mas maganda yung flow ng sampal ng hangin dito sa unit natin. Okay. Tapos ito naman yung spoiler natin. Yung tailgate spoiler natin, umiilaw siya. So naka-LED na rin yan. Tapos ito yung rear T-shape natin sa rear, sa likod natin. So naka
T-shape na rin siya na LED. Tingnan niyo po yung likod. Ganda, di ba? Tapos meron po tayong reflector dito sa may ilalim. So, pag nailawan po yan, mas safe po yung sasakyan natin. Kasi kahit sa dilim, basta na sinagan po yan ng ilaw ng ibang sasakyan, mas okay po. Tapos, ayan naman yung sa bumper niya, rear bumper po. So, eto po yung pinaka-itsura ng likod niya pag nasa likod po tayo. Yan. Tapos mga kamitsu, makikita nyo po dyan sa video, yung itsura niya pag naka full flat po yung ano natin. So, nagre-range po ng mga 1,650 liters po yung pwede po natin ilagay dyan sa likod. So, sobrang laki na po nun pag naka full flat po yung third and second row natin. So, kaya po mabenta si Expander kasi meron po siyang features na ganyan na sobrang luwag po. Ang dami pong pwedeng ilagay na gamit. Yan, lakad po tayo dito. So, ayun din, ito naman yung rear wheels ng Expander. Nakita nyo naman, naka 18-inch din yan, magkakasukat lang yan. Tapos, ito, mga kamitsu, pag subscribers po kayo, kita nyo po yung tip niyan. Sasamahan ko po ng muffler tip yan. So, worth 2,000 po. Ililibre ko na rin po yun para mas maganda po yung itsura ng Expander natin. So, ayan mga kamitsu, sa second row, pwede po nating i-adjust yung lakas po ng fan natin. So, kung medyo nainitan kayo or medyo nalalamigan kayo, pwede po nating i-adjust yan. Eto na po, nasa likod na po tayo sa second row po. Meron po tayo ditong lalagyan sa likod ng driver natin na sa backseat pocket po sa driver natin. So, ang kagandahan mga kamitsu, pag nasa second row tayo, meron tayong charging ng Type-C, meron din naman sa USB. So, yung Expander po natin, meron po tayong mga color variants po. Una po dyan yung full silver metallic. Andyan rin po yung red metallic. Ang pinakamabenta po dito yung graphite gray metallic. Tsaka yung black jet mica. So, kung gusto nyo po yan na i-avail, text nyo lang po ako sa 0915-719-8868 para mabigyan ko kayo ng magandang promo. And also, comment nyo lang po dyan, XP, Kuya Mitsu dyan sa comment section para po ma-sendan ko po kayo ng mga price list po. And ilagay nyo na rin po yung number nyo or rektayin nyo po sa 0915-719-8868. So, ayun mga Kamitsu, para pa-avail nyo po yung mga previous natin, comment nyo lang po dyan sa may comment section, XP po, XP, Kuya Mitsu, para mabigyan ko po kayo ng mga mas magandang previous, additional previous po, para bukod po sa mga na-mention po natin kanina. So si Expander GLS po, ang SRP po niyan ay 1,216,000 po. So kapag cash discount po, meron po tayo makukuha dyan na almost 90k po to 100k pesos po kung ika-cash nyo po yan. So punta po tayo sa financing. Sa financing po, so kung 20% po, ang SRP po niya 1,216,000 for as low as 30,000 pesos down payment. Kapag ka BDO depositor po kayo, BPI or CBC, na-approve po tayo doon, 30,000 lang po ang magiging down payment natin. 30,000, may iba pa ba? Wala na po kayo ilalabas. Yun na po yung all-in natin. However, sa mga ibang banks po, pagka na-approve tayo sa ibang banks, ang ilalabas po natin na down payment po dito, almost 70,000 pesos po. Ang magiging monthly lang po natin dito, 24,000 lang po. So, sobrang mura, no? Kung i-compare nyo po kasi kaya po siya mabenta, hindi po siya sobrang sakit sa bulsa. Tapos, sobrang daming functions and 7 to 8 seater na po yung Expander natin. So, ano naman yung mga previous niya, Kuya Mitsu? Freebies for not subscribers. Umbrella. Freebies for my subscribers. HD dashcam worth 5K. Leather seat expander. Car hood emblem. Deep dish matting. Car vacuum. For more included freebies, subscribe and apply now. So, ayun mga Kamitsu, tapos na tayo sa unit walk-around natin. Na-discuss na rin natin lahat ng features ng Expander. So, umalis lang tayo doon kasi ang dami pong nag-unit viewing ng Expander natin. Sabi ko nga po sa inyo hotcake po yung Expander natin. So, ano pa po yung hinihintay nyo? Message nyo na ako sa 0915-719-8868 para mabigyan ko kayo ng quotation and freebies.
Also, please subscribe to my YouTube channel na nandiyan sa baba. So, Kamitsu, hingi lang ako ng konting favor. Pa-subscribe naman and share na rin sa mga kakilala mo para mas marami pa yung makakita ng video natin and mas marami tayong pamilya na matulungan na magkaroon ng kanilang pangarap sa sasakyan.